yun, you can influence other teachers to love the teaching of science and to make their students love science. Usually, what makes people be afraid of STEM is that they think this is just for academically inclined people. Yes. Pero hindi ganun eh. We are back with another Kwentuhan with some very special guests because this month we are celebrating the National Women's Month. Yes, Auntie Karil. And today, makakasama natin ang ilan sa makabagong henerasyon ng women scientists or researcher na umuukit ng kanilang pangalan sa development ng science and technology. Sino nga ba sila sa likod ng kanilang titulo o uniforme? Isang makaagham na umaga muli mga ka-Science Journal. Ako si Kesha, ang SOCMED girlie ng CRPD. And I'm Karil, ang nag-iisang bini ng aming team at your service sa research publication. At ito ang Kwentuhan with Pinay Science Idols. Hatid sa inyo ng Science Journal ako at Philippine Journal of Science ng DOST Science and Technology Information Institute. Woo! Pwede mo magpalakpakan tayo. Ayan. So without further ado, ipakilala na natin ang ating mga guests. Kasama na natin sila ngayon sa upuan. Kamusta naman po kayo mga ma'am? Okay lang po ba kayo? Okay, okay naman po. Sige po. First, So our first guest, Kesha, is a licensed professional teacher at awardee ng International Publication Awards ng University of the Philippines mula 2020 to 2024. Good morning po, Miss Hazel Joyce M. Ramirez. Yes, good morning po. Ang ganda po ng dress. Thank you. So I'm Hazel Joyce M. Ramirez. I'm an assistant professor at the College of Education, University of the Philippines, Diliman. Hi, Ma'am Hazel. And we also have with us the top 8 in the licensure examination for teachers, di ba, Ate Karil? In 2015. She is currently teaching at the UP Integrated School. She's an author and a peer reviewer of published research in bio and educ field and a creative writer as well. So let's welcome Miss Erica Jane A. Angeles. Hello, good morning sa inyong lahat. Good morning, ma'am. Ako si Erica Jane A. Angeles, Assistant Professor ng UP Integrated School. Ito ang Basic Education Arm ng UP Diliman. Yes. Yeah, just call me EJ. Hi, Ma'am EJ. EJ. And last but not the least, nasa aking tabi, Yes. she is a licensed food technologies and a chemical technician ng DOST FNRI and also serving as a scientific technical writer, Miss Abigail D. Apor. Hello, ma'am. Isang makaagham na umaga sa ating lahat. So, ayun. Ako si Abigail Apor and I'm a science research specialist too at the DOST Food and Nutrition Research Institute. Welcome po ulit mga ma'am. Welcome po sa DOST STII. Sa trabaho. Kasi speaking of trabaho po, Ma'am Hazel, based po sa inyong background, napakarami niyo pong awards na natanggap bilang researcher. Naging best oral presenter din po kayo. At marami na rin po kayong na-publish na paper. Ang question ko lang po is, what makes you dwell on that path? Or what do you love about what you're doing or your work? What do I love about my work? Siguro kanina sinabi ko, Zel yung pwedeng itawag sa akin. Kasi my students call me Ma'am Zel. So Zel, Hazel. So Zel, sa biology, it's the basic unit of life. Yes. And as their teacher, I'll be part of their life. So medyo cheesy, pero choosing to be in education kasi is choosing to have an impact. Yes. So creating impact, one lesson, one student at a time. And siguro aside from the fulfilling, syempre alam naman natin na ang education, it's a very fulfilling profession. But definitely, what keeps me going is yung flourishing mindset, flourishing growth mindset, na kahit nahihirapan ako,
I choose to turn those challenges as opportunities to develop. At hindi lang yun sa education, lalo na sa research kasi makailang revision ka or sa data gathering. And nakuha ko yung ganong klaseng mindset siguro sa mga women mentors ko na naniniwala sila sa akin and they provided me an enabling environment for me to thrive in this career. Wow, grabe Ate Karil. Parang pag si Ma'am Hazel yung nagsasalita, parang lagi akong nakikinig Ang dami ng ko ng motivational quotable speaker. quotes. Wag. Yes. Pwede na siyang aside sa paggawa niya ng research, pwede na siyang gumawa ng libro. Yes. What if, Ma'am, gumawa kayo ng libro na very inspirational? Transcending boundaries. Yun. Ay, may pa ganun. Gusto ko. Shout out ko lang pala yung mga women mentors ko, si Ma'am Wina, si Ma'am Sher, and si Ma'am Mirna. Yun. Nabanggit ni Ma'am yung women mentors. Mamaya po pag-uusapan Sige, natin. pag-usapan natin. Doon po sila natin later. siya ikwento later. Ayan. Thank Punta you, Ma'am naman Hazel. tayo kay Ma'am kay Ma'am EJ pala. And dahil isa po kayo sa mga top-notcher sa licensure exam, syempre po maraming mga, marami pong pressure sa paligid natin. For example, ine-expect ng mga tao na may employ kayo agad, or kapag nasa work na kayo, syempre, Or saan top mag-a-apply license, si Ma'am, no? Sa school. Oo nga po eh. Tapos, top-notcher siya, so, na-expect nila magaling to agad sa trabaho. So, how can you handle it, ma'am? Yung mga ganong pressures and expectations. Ako po kasi hindi naman ako ma-pressure na tao. Parang go with the flow lang ako palagi. And I make sure na I do my best in everything I do para hindi ko pagsisihan. So, kasi lagi ko iniisip na dapat yung choice na gagawin ko, hindi ko to pagsisisihan sa dulo. Yan. And, syempre, ine-enjoy yung process kasi along the way, natututo. Parang mas nakaka-stimulate siya ng utak kapag lagi ka natututo instead of stagnant ka lang. Yan. Gaganda ng mga sagot ni Ma'am Hazel and ni Ma'am EG. Thank you po for sharing your thoughts. Kay Ma'am Abby naman po tayo. Kasi si Ma'am Abby po ay nag-work sa DOST FNRI. So sa FNRI po, di ba po, meron po mga team projects. So ang question ko po, Ma'am Abby, bilang babae sa isang team project, ano po ba yung usual task na binibigay sa inyo? So, ayan. So, yes, tama. Mga project-based yung work namin sa DOST FNRI. And then, ayun, ang nagiging task ko mainly sa project is kung ano yung background ko as a professional food technologist. So, assigned ako sa mga food analysis, method validation. So, ayun. And ang pinakamaganda po sa environment nung work namin is dominated by women kami. So, from project leader to project members, karamihan ay kababaihan. So, very comfortable lang yung work ko and nade-deliver ko yung task with the help of other women in my team. Yes, thank you, Ma'am. May follow-up question po ako. What's the most challenging or most fulfilling po sa part ng pagtatrabaho niyo po? So yes, sa research kasi challenging talaga yung pinaka-research part. Kasi mag-iisip tayo, ang dami nating Sa sasagutin na conceptualization. questions, na, ayan. And yung fulfilling part naman ng research is yung results na pag natapos na natin and meron na tayong mga na-analyze na data na ay ganito, yung data namin, particularly sa food safety, yung mga data na na-generate namin is nakaka-help para po tulad sa mga, yung na-publish ko namin dito sa PJS is yung about sa pesticide residues. So, yung exposure natin sa Filipinos, malalaman natin through yung results ng research namin. So, yung fulfilling part dun is nakakatulong yung results namin, especially sa Filipinos. Tsaka yung fact po na yung may ma-discover ka, na, okay, ganito pala siya, kasi napag-aralan siya. So, minsan yung may mga topics na hindi siya napapansin na important pala. Yes. So, ganun talagang research, di ba? Masayang mag-research talaga. Totoo ba? Pero hindi ka nahirapan sa research. Nahirapan ako. Ito naman para sa inyong pong tatlo. So, based on your experience or based on observations po sa inyong mga peers, how was your experience in finding work? Madali po ba as women? Siguro start tayo kay Ma'am EJ.
Actually, yung aking field, hindi naman siya mahirap na hanapan talaga ng papasukan or pag-a-applyan ng work. Siguro, mas more of magtatagal ba ako dito sa institution na to or do I transfer somewhere else? Pero as for my case naman, so far fulfilling yung job na I get to work with my co-teachers, nakakapagturo ako ng mga bata, at nagmo-motivate ko sila na pumunta sa STEM field. So, kasi parang ngayon, nowadays, pag sinabi mong STEM, industry-based ang laging naiisip ng mga tao. Pero once na naituro ko na yung subject ko, malalaman nila na, may ganito palang part ng STEM, which is yung research. So, may mga students na nakakatuwa, pag nag-a-apply sila ng college applications, nagpo-pursue sila ng research at nakatutuwa kami mga teachers doon. So, ayun. And then, we also get to interact with our co-teachers sa labas ng institution. Marami rin natututuhan, lalo yung mga kasama natin sa DepEd. Kasi iba naman yun din yung experience nila sa experience namin as a laboratory school. Kaya, okay yung mga interactions, seminar workshops, we learn from each other. So, fulfilling din siya for me. So, masasabi ko na hindi ako nahihirapan dahil I feel na masaya ako kung saan ako nandoon ngayon. Yan. I like that answer. Thank you, Ma'am EJ. Next, Ma'am Hazel. Ma'am Zel. Same kami ng field ni Teacher EJ. Teacher EJ kasi yung tawag ko sa kanya. So, nakakapunta rin ako sa mga classes niya. So, sa field naman namin, hindi kami parehas nahirapan na maka-enter sa field. Siguro yung choosing to stay na rin talaga dun sa field of education. And tulad ng sinabi niya, very fulfilling na ikaw yung isa sa mga catalyst or parang some point yung para matuto sila. Yes, po. So, unleashing their potentials. But definitely, dapat lumabas pa rin yung personality nila as a student. And tulad ni Teacher EJ, may mga fulfilling din na may lalapit sa'yo na high school student. Kasi, just so you know, mukha lang akong baby face, pero it's my 11 years of teaching in UP. More than a decade. Oo. So, nag-teach din ako sa high school. So, may mga high school students na lalapit sa akin na ito yung course na kinuha ko because of our subject. And mind you, these are not the stellar students. Ito yung makukulit sa klase. So, parang, okay, may ginagawa akong tama. And then, ngayon naman sa EDUC, yung mga classes namin na they were able to communicate na through our classes yung passion nila for teaching. Siguro yung teaching for us is a medium to communicate the importance of STEM and para rin nila may ripple effect ba. Yes. And yun, sa teacher training din na yun, you can influence other teachers to love the teaching of science and to make their students love science. So for me, it's a fulfilling career, kaya siguro hindi ako nahirapan kasi it's also my passion. They say, make your passion your profession para hindi siya magiging trabaho lang. It's a way for you to show your love. So, paano yun? Make your passion, diba? So, thank you po, Ma'am Hazel and EJ. Ayan. Ma'am Abel. How about Ma'am Abel? Ayun, ang ganda ng mga sagot nila. So, parang, yun na lang, yun na lang din. Joke lang. Iba yung field ko. So, more on sa government ako and then research. So, pero dun sa work ko is, sa project, may kasamang collaboration with other team. So, doon, as a woman, so, okay lang naman na yung nagiging work ko as in yun nga dahil dominated kami by fellow women, so ayun, sila ako kasi ay kumbaga bago pa lang din sa team namin, and yung mga women mentor ko katulad nga po nung kay Ma'am Cel, sila po yung tumutulong sa akin na pagaanin din yung mga work na meron sa namin, sa team namin. So ayun yung nagiging dahilan kung ba't hindi mahirap yung nagiging work ko sa government.
Ayun. Kasi Malaki Yes. talaga yung Yes. advantage ng may kasama ka, may katuwang ka sa trabaho. Siguro, Ate Karil, fortunate din tayo sa Philippines kasi according daw po sa Global Gender Index, we rank 25th out of 146 countries. So, medyo ano po tayo, Umaangat, Yes. may milestone sa gender equality. women sa helping ating women bansa. talaga. Napakaganda ng mga answers nila. Ang dami nyo na po bang na quotes, di ba? Quotable quotes. Ate Karil, Ito naman po, curious po kami. So, aside po sa fulfillment and joy ng pagseserbisyo sa paglinang ng kaalaman ng mga students as an Paglinang. educator. Yes, ang lalim. And kay ma'am naman sa pag-ensure na meron tayong ligtas, safe na food and water. Siyempre, in reality, we also have to support our family and ourselves. So, curious po kami kung hindi naman pwede naman pong hindi banggitin, pero yung magbanggit ng amount. Pero curious po kami kung okay po ba yung in terms of compensation yung sa field ng STEM. Fulfilling po ba yung pay? Para po sa ating mga nakikinig or nanonood pala. Start tayo kay Ma'am Ave. Ave po. Sige. So, nag-start kasi akong mag-work nung 2015. So, nung unang pasok ko doon, in a private company. So, doon, relative po dito sa government, ay talagang pong mas mababa yung nakuha ko po nung time na yon na 2015. So, ayun, nung 2016 na nag-start nga po ako sa DOST FNRI, ayun, dun, okay naman po yung, I think, as a entry level naman po, and bago pa lang din sa pag-work, yes, okay naman po yung compensation, and through the years naman, syempre, kailangan mo ring mag-earn ng experience and all expertise doon. I-try mo lang na ayan, mag-apply, and then doon, tataas din yung compensation mo. Yeah. Yes, Ma'am Hazel. Sa amin naman, since pares din na government, okay actually yung compensation sa amin sa UP yung namin, yung compensation namin sa teachers. And siguro gusto ko lang ding i-emphasize na aside from teaching, may mga racket or related racket naman. Kailangan maging tayo. Yes. Pero kasi sa College of Education, we are tasked to do teacher training. So, yun, yung mga teacher training, module development, pero kasi hindi mo titingnan, for me may honorarium or wala, gagawin ko yun. Kasi it's, again, as mentioned, love language ko talaga yung yung service. So, parang, ginagawa ko yun kasi gusto kong makatulong. And ginagawa mo yun para sa bayan. Siguro, as UP student, yun yung mas na-inculcate sa amin na you will not really look at the pay, pero ano yung impact nun sa society. So, siguro yun yung yes, pay is good, pero ano yung deeper purpose of what you are doing. At yun din po, Ma'am Hazel, yung nagmamatter po, di ba? The impact. Yes, the impact. And because of that, yes, Ma'am EJ. Actually, medyo same naman kami ng setup ni Ma'am Hazel. Enough siya for us to be comfortable with our lives and to sustain our families. Siguro, yung babanggitin ko lang din ay common problem kasi ng mga teachers na hindi subsidized yung mga materials na ginagamit namin sa klase. So, the teachers have to spend for those materials using our own money. So, hindi siya nalalayo din doon sa setup ng mga kasama natin sa DepEd, for example, tsaka sa private schools. So, perhaps, dapat sigurong i-examine, no? Hindi lang yun sa mga SUCs, sa mga colleges, sa mga state universities. Dapat siguro kung titingnan natin yung compensation, kung siya ba ay sapat sa lahat ng educational institutions. So, kasi I think hindi siya pantay-pantay. I-share ko lang nung nag-start ako as a private school teacher. Ang salary ko noon, 12,000 pesos. Tapos ako yung nagbabayad ng apartment. Tapos ako yung nagbabayad ng mga materials na gagamitin ko sa school. Hindi siya enough. And for sure, I share this experience with other teachers as well, or the other teachers in the country. Kaya ako,
masasabi ko na comfortable ako dahil nag-work ako sa isang state university, but I cannot say the same for the other teachers like me. So, siguro dapat i-examine yun ng ating government, ng ating administration, kung paano ba natin matutulungan pa yung mga kapwa nating guro. Yan. Teacher. Klase pala. Siguro, idagdag ko lang dun sa sinabi ni Teacher EJ, siguro blessed kami na yun yung setup namin. Yes. Pero sa tunay na buhay, yung teacher talaga yung sa visual aid, tas kapag may pa games or pa-prize sa mga student, you will shell out talaga sa pera mo. And then, if I'm not mistaken, there's already a bill or an act on providing teaching allowance. And hopefully, through the EDCOM reports, ay pinakita niya kasi ang mukha ng edukasyon ng Pilipinas. And in-emphasize nila doon yung giving support to the teachers because they are the backbones of the education system. Ay, yan lang. Na-share ko lang, naalala ko yung nangyayari sa mga public school teachers. At ito, may narinig din po ako sa news na I think may mag-allocate po ng mga additional positions for admin na makakatuwang ng mga teachers. So that's a good news, no? Sana maipush talaga para mabawasan din yung task ng load ng mga teachers. At makafocus sila sa vocation nila. Yes, students. Wow. Thank you, Ma'am EJ and Hazel and Ma'am Abby for that wonderful answer. Beauty contest na tayo. Ngayon naman, naka-curious po ako. Academically inclined lang po ba ang pwedeng mag-take ng STEM courses? Ano po ba yung maipapayo nyo sa ating mga ka-science journal na nanonood? Yes, Ma'am Ave. Ayun, kung mga academically inclined. So, ako kasi personally, average lang talaga ako. Nung pumasok sa nung high school, syempre, achiever tayo, ganyan. Graduate na Same, Yes. Pagdating sa university, ayun na, naging average na tayo doon. The reality hits. Yeah. So, ayun, kung ano yung napili mong course, normal lang naman na ma-feel mo na hindi mo kaya sa umpisa. Pero syempre, through time, maano mo rin siya, lalo pag gusto mo yung course na nakuha mo, magiging madali na lang yun. And hindi naman, hindi isang qualification yung academically inclined ka sa course. Ayun. So, kung gusto talaga nila na mag-STEM, go lang kasi as a researcher, mag-figure out mo yun along the way. Sa process. Oo. Go lang daw. Matututunan mo siyang mahalin. Yun. May mahal ka ba? Ay, sorry. Yes, Ma'am EJ. For me, hindi kailangan na academically inclined. Pwedeng puhunan na yung basta may interest ka or interested ka dun sa field ay kayang-kaya mo na mag-pursue ng STEM. So, kasi halimbawa, kung ang aptitude mo, mahilig ka sa cars, for example lang tapos kaya mo mag-classify ng car, baka may potential kang mag-work sa taxonomy kasi classification siya. Or kung halimbawa, hilig mong drawing, spatially intelligent ka, pwede ka sa engineering. Pero it so happened na hindi mo pa alam kung anong klaseng engineering. So kasi usually what makes people be afraid of STEM is that they think this is just for academically inclined people. Pero hindi ganun eh. Kasi halimbawa ako nung college, parang si Ma'am Ave lang. Parang pare-pares tayo. Oo, yung minsan na ako, sumasabit na lang ako sa math, ganyan. Diba? Oo, diba? Ano po yung math? Oo nga. Mga ganon. Tapos, sumasabit din naman ako sa biology, which is my major. May mga subjects talaga na hindi ko kaya. But, now, nandito na ako. So, kasi, hindi naman siya yung meron ka at first, but what you get along the way, and what you learn throughout the journey. So, yun. So, mas mahalaga na mas kinikip mo or mas pinanghahawakan mo yung mga natututuhan mo along the way instead of refusing to take that first step. Kasi all it takes is that
just a small step, no, to pursue STEM. Thank you, Ma'am EJ. Yes, Ma'am Hazel. Yan, ang gaganda ng mga insights nila. Parang pare-pares kaming nahirapan. Sa high school, Kami din achiever, lahat yan. Tapos biglang pagdating sa college, ano nangyari? Na-humble po. Nakaka-humble. Oo. So, siguro, academically inclined lang ba ang pwede sa STEM courses? For me, yung academically inclined, pwede mo siyang tulad na sabi ni Teacher EJ, is interest. And that interest could be one of the drivers for you to keep going. So, yung growth mindset na kahit nahihirapan ka, pero ipagpapatuloy mo pa rin kasi nakikita mong importante siya. And siguro our role, not just in teaching, but to make students realize that STEM is very relevant. That's why you have to be interested with it. So, pwedeng yun yung maging starting point nun. And lahat naman, kung hindi man lahat, pero majority ay natututunan. Just to share with you, nung college ako, first semester, 2 yung tres ko. Oo, talaga. Okay, baptism of fire. Tapos, hirap na hirap ako sa chem. Oo, na parang to the point na yung teacher ko talaga na sabi na kailangan ko pa ng extra mile. Humingi ako ng tulong sa mga friends ko. Shout out pala kay Kuya Ralph and Kuya Don na nagturo talaga sa akin. Tapos, nung binigay yung class card ko, 2.5 yung grade ko. Tapos, sabi ko sa teacher, kala ko po tres. Si girl nag-demand pa ng ano. Tapos eventually, nalaman ko na ganito yung learning patterns ko. Ito yung nature ng course. Maaaring sa una mahirapan ka, pero ano yung ginawa mo? So the key to getting ahead is getting started. You don't have to be great to start. But you have to start to be great. So, nakuha ko lang yun kung kanino mang quotation. So, hindi akin yun. So, ayun, you just have to have that growth mindset and hindi kailangang magaling ka agad-agad, pero throughout the process, matututunan mong to get by or to succeed in STEM, even if at the start you feel na hindi ka ganun kagaling. So, wag pong matakot po. No? Oo, wag matakot. Or pwede ring do it scared. Pero, Do part it po kasi anyway. ng process, di ba? Na-enjoy Andyan niya na yung siya eh. process. So, kailangan mo na lang siyang tawirin. Yes. Siguro share ko lang din na kahit na hirap na ako sa chem major nga pala ako. At naitawid ko siya ng maayos. Hirap na hirap si Ma'am Zel, pero pinurso niya yung Pinurso ko yung chem, talagang hindi. I will grow to love chemistry throughout the process. So, natapos ko naman siya ng maayos na kagraduate naman, modesty aside with Latin honor for my family, of course. Ayun. Yeah. So, ayun, base sa mga shinare ng ating guests. Yes. Nag-play bigla sa, sa Napatrova utak ko ka ba, te? Yung, Flashback. kanta ng Paramore, yung My Hope. Sabi doon, it's just a spark, but it's enough to keep me going. Alam mo rin pala yun. Yung Paramore, yes. Only hope. Only hope. And, Kinurek pa yung answer. ayun nga, naalala ko din sa, meron palang naalala ko, may isang TV commercial. I don't know if it's milk ata, about sa milk. Feature doon yung mga gifted na kids, yung mga nagpe-play ng violin, nagsasayaw ng ballet, okay, nagpe-present. So, nung nag-take ako ng subject sa EDUC, doon mas in-emphasize na ang intelligence pala is hindi lang siya about sa academics. Yes. No, so yung yung pagiging musically inclined is an intelligence, Yes. di po ba? Kaya meron tayong multiple intelligence. Na-retain sa musical, interpersonal, intrapersonal. Yes. Yes. Mga multiple intelligences. Ganda talaga ng mga sagot. Guys, sabi ni Ma'am Hazel, if you want to be relevant, pursue a career in STEM. Wow. In science. Plinag. Kasi science is relevant. O, diba guys? Sige po. Thank you po for sharing your journey sa inyo pong work and mas nakilala pa po namin kayo kung ano po yung ginagawa nyo inside or outside your work. Ngayon naman po, gusto namin kayong ipakilala outside your work. Ita-touch on naman ulit natin yung outside ng work nyo po. Yes. Ano nga ba yung mga hilig nyong gawin? Ano yung mga preference or pananaw ninyo sa mga bagay-bagay?
sa pamamagitan ng Isang laro! Let's play po. Gagawin na tayo. Go! Ang mechanics po ng game ay may bibigay po kaming choices, 2 opposite choices. Tapos mamimili lang po kayo ng isa. And may times po na ipapa-explain po namin sa inyo. Pero kahit briefly lang po. So, ang first po natin, ito po ay nasa career category. Current profession or change career? Ma'am EJ. Undoubtedly, current profession. Ma'am Hazel. Current profession. Ma'am. Current profession din. Current profession. Next po, on time or last minute? Parang ano po ito? Fast talk. Ma'am EJ. On time. Ma'am On Hazel. time. Ma'am On Ave. time. On Sure? time. Sure. Manual or digital? Manual. Anong context? Biglang ganun. Sa ano po, sa work niyo po, kung gusto niyo po siya mas manual or mas Nagsusulat digital, po ba or digital? Digital. Digital po. bakit po? Dahil Ma'am mas Ave. madali yung buhay ngayon sa digital. Ah, yes. Ma'am Hazel, bakit? Mabilis mangaling kamay ko eh. Mas gusto kong nagtatype. Type na. Di po ba mas nakakaano din? Mas yung muscle memory ko for it. Ma'am EJ. Ako sa context ng work, manual, like yung checking, yung pagtuturo. Kasi ang hirap ng digital na pagtuturo at pag-check and carrying out my work. Okay po. Read or watch? Read. Read. Watch. Watch. Bakit po? Si Ma'am EJ read. I prefer na I can go back to what I've read several times instead of just watching it all at once. Kayo po, Ma'am Hazel. Mas visual learner kasi ako. So, mas gusto kong nakikita siya. Kayo po, Ma'am Ave. Ganun din. Mas natatandaan ko pag nakikita ko na andyan. Or may... Lab, Lab or or field? field? Ma'am, Field. Field din. Lab. May lab po ba? Laboratory. Lab. Ayun, yun din kasi yung nature ng work ko sa lab. So, dun talaga ako komportable. Kayo po, Ma'am EJ and Ma'am Hazel. Kasi field ang pinili niyo po. Yung sa akin, sa konteksto nung aking scholastic na career, which is yung earthworm biodiversity. So, nag-work ako sa field sa pag-collect ng mga earthworm specimens. So, I would really prefer to be out in the field. And at the same time, while teaching, mas maganda na nasa field ka kaysa nasa lab. Kayo po, Ma'am Hazel. Siguro yung context ko ng field is yung having that grassroots approach na ma-observe mo yung nangyayari sa mga teachers, ano yung pangangailangan nila, rather just hypothesizing ano yung nangyayari. Para on the ground na On po. the ground. Next po. Studying or working? Studying. Study. Studying. Studying. Bakit po? Bakit po? Parehas po kayong studying lahat. Ma'am EJ. Kasi for you to be able to work, you need to study about what you're doing. And it would be more fulfilling to perform on your job if you know what you're doing. Yes. Meron Ma'am pa po Hazel. ba kayo? Ma'am Zed. Siguro yung nature ko ng pagiging lifelong learner, na gusto ko talagang inaaral siya. Tulad nung sinabi ni Teacher EJ, is to build your competence so that pag sumaba ka na sa work, panghahawakan mo yung confidence na yun. Ayan. Gusto ko na kasi mag-study. After working for 9 So, years. mag-study yeah. na naman po. Hindi, pero kasi, sa work kasi talagang study muna bago ka talaga. Then, sa work namin, ayun, lahat talaga, ini-study mo muna, lahat ng, kailangan mong aralin lahat talaga bago ka sumabak sa work. Ayan. So guys, masaya talaga mag-study. Tsaka, if I may add, kapag kasi nag-aaral ka, mas updated ka dun sa mga events sa STEM. Kasi, meron tayo tinatawag ng mga paradigm shift na inevitable sa science. So, the more that you study, the more that you learn that there are newer concepts that we need to look into, pwedeng new areas ng research, pwedeng i-introduce sa mga students for them to be inspired. Kaya maganda na nag-aaral ka para mas updated ka dun sa mga current trends sa field. Para hindi po tayo na-left behind. So, dapat, laging updated. Yes. Next, introvert or extrovert? Introvert. Extrovert. Introvert. Si Ma'am Hazel, ang ating extrovert. ENFJ kasi yung personality Oh, ko. may MBTI. So, uso-uso ngayon yan, no, Kesha? Oo, Sabi so- nga nila,
kapag daw lost ka sa, kunwari, sa career mo or sa decisions mo, maganda daw na i-base mo siya sa MBTI. Pero nagbabago siya. Nagbabago daw po ang MBTI. So, interesting, no? Sahod or passion? Passion. Nako. Passion. Passion. Passion, diba? Ikaw, Ate Karil. No comment. Both na lang, both. Totoo naman, both. How about you? Maganda kasi yung sinabi ni Ma'am Zal kanina na parang mas yung passion mo, yun na din yung magiging fulfilling na rin siya kahit walang pay. Hindi po, joke lang po. Bigyan niyo daw po. Tatrabahuin Pero si mas Kesha kasi kasi, passion niya yun eh. Parang it will follow na lang yung sa sahod kasi mas important sa'yo yung impact na ginagawa mo. Di ba? Wow, interviewee din ba? Guess din ba? Next po, Love or career? I think love muna. love. Yes, love. Agree Love. po lahat. Bakit Bakit po? po love? Anong context ba kasi nito? Pwede ba both? Kasi pwedeng mahal mo rin naman yung career mo. Ganun. Kayo po on how you can, see it or how you As mentioned interpret it. earlier. Ayan, so yun, make your passion your profession. And kapag mahal mo yung ginagawa mo, pag nahihirapan ka na, babalikan mo yung core mo. So, ayun. Yun yung context ko. Kasi baka ibang love pala yun. Ma'am EJ. Yan. So, bakit love? Kasi for me, totoong love mo yung isang bagay kapag naintindihan mo siya. So, ibig sabihin, yung learning, hindi naman siya dapat required. For me, yung ginagawa natin sa pang-araw-araw, yung pag-work, yung pag-i-interact natin with other people, nagsistem siya or nagmumula siya doon sa love mo to do it. And for me to be able to love what I'm doing, I should be able to understand it. So for example, kapag nagtuturo tayo sa students natin, dapat love mo sila before ka magturo. Or kapag halimbawa, doon sa aking other career, which is to research about earthworm biodiversity, dapat love ko yung earthworms bago ko siya i-pursue. So, ganon. Parang love comes first before choosing your career. Oh, that's nice. Yes, Ma'am Abby. Tama yung mga sinabi nila. Hindi, pero totoo, na-cover na nila lahat nung dahilan kung ba't love din. Dahil kasi yung career mo, dapat love mo talaga siya. Para yun na rin yung motivation mo everyday. Hindi Na magiging i-pursue, na mahirap, i-pursue. no? Na gawin. Ayun. Mga lover girl pala tayo. Yes, we love to love. Lover era. Neat or messy? Sa workstation po. Sa workstation. Ma'am EJ. Neat. 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 Ikaw, Ate Karil. Neat din. Ako din, neat. Di ako nakapag-function kapag magulo yung paligid. Pero minsan may times na nagiging messy. Pero nininit ko siya. Nininit? Nilininis. Yun. Sinuuna ko siya kaysa magtrabaho. Maglinis Ah. muna ng station bago magtrabaho. Sharer or listener? Mas maano po ba kayo? Mas ma-share or mas nakikinig lang po kayo? Ma'am EJ. Ako very contrasting kasi kahit teacher ako, I tend to be a listener rather than the sharer. Yes, Ma'am Hazel. Siguro depende sa sitwasyon at sa pangangailangan. Kasi depende sa kausap mo kung kailangan niya ba ng listener lang or ng share. Kasi yun yung point na malalaman mo paano mo siya matutulungan. So, for me, both. Both. Ako more on listener. As an introvert. Listener. Me too. talaga. I'm a listener. Ako din, siguro. Pero may times din na nag-share ako. Pero, Oo, may yeah. times din. Pero mas listener. Sige po. And that ends our career. Thank you po. Yun naman, mag-move on tayo sa hobbies category. Ako naman ang mag-ahawak category. And for the first time in forever. This or that, indoor or outdoor activities pagdating sa hobbies. Si Ma'am Ave naman. Ngayon, preferred ko naman mag-outdoor. Outdoor. Anong mga outdoor activities pa Ayun, outside work, mga outdoor na, kunwari, hiking and traveling, ganyan. Kasi para, syempre, reward yourself din. After the hard work, di ba? Ma'am Hazel. Outdoor din. Outdoor. Ma'am
EJ? Same, outdoor. Yes, kita-kita naman sa picture niyo. Naka, ano na siya, ready na siyang umakyat sa bundok. Ma'am EJ, share niyo po sa amin saan na po kayo mga naka-hike. Siguro yung mga most memorable ones yung nandiyan sa picture sa Mount Fuji sa Japan. Wow! Nakarating na sa ibang bansa. Malamig po. Bundok ng Yeah, ibang bansa. sobra. Like, ano siya, kasi umuulan din at malamig at the same time. So, tapos, marami-rami na rin sa Philippines. Pero yung pinakamataas sa Philippines ay Mount Pulag. Isa rin sa mga memorable yung Mount Balingkilat sa Zambales. Kasi nakailang beses kami doon. For me, it's one of the most difficult climbs ever kasi yung Zambales, kung i-review natin yung basic geography, like affected siya ng rain shadow effect in which yung other side is dry, the other side is more moist or have more water. So, itong si Mount Balingkilat, andun siya sa drier side. So, sobrang init, walang puno, mataas siya. And if you traverse the mountain, tatawirin mo yung bundok hanggang makarating ka dun sa other side of the mountain. So, nung unang try namin, hindi namin siya na-traverse. Tapos, nung pangalawa, traverse siya pero sobrang nahirapan ako. And then, nung next time, the third time, bumawi kami na dun sa climb. Ma'am EJ, ano po bang nai-enjoy niyo pag nag-hike kayo? Yan. Magandang tanong yan. Kasi connected yan dun sa aking pinurso na career sa research. Dahil sa pamumundok ko, nag-pursue ako ng research na connected sa attitudinal gradients. So, kumbaga, yung bundok kasi magandang i-examine dahil from bottom to top, nag-iiba yung environment. So, whenever I hike, nagpipicture ako ng mga moss, ng mga puno-puno, mga flower-flower. Tapos, nag-iiba talaga yung patterns nung makita mong species per certain range of elevation. Kaya, ayun. Yun din yung reason, yung hiking ko yung reason kung bakit nag-pursue ako ng research sa earthworms. Kasi bukod sa may examine mo yung mga species, gradients, examine mo rin yung impacts of human activities. Kasi yung lower parts of the mountains, yung lower parts of the mountains, ito yung mas exposed sa anthropogenic activities, yung mga human impact na talaga makaka-apekto sa environment. Whereas, kapag tumataas ka, as you go up, mas nagiging less yung impact. So, yung mga mountains, it's a good start if you would like to examine how human activities impact the biodiversity. Ano naman po next na aakyatin yung mountain? Baka pwede kami sumama. Pwede rin po. Usually, yung ginagawa namin ngayon, nagka-camp na rin kami. So, yung isa sa mga favorite namin sa Mount Ulap. Kasi ano din siya, mataas na mountain din, mga 1,800 meters above sea level. Magandang training ground siya if you would like to pursue more difficult climbs. Yan. So, Mount Ulap, tapos Mount Tapulaw. Yung Mount Tapulaw, isa rin yan sa mga magandang akyatin kung gusto mong makita talaga yung difference between the lowlands and the upper elevations pagdating sa species diversity. Talagang makikita mo na sa baba, yung mga common na puno yung nakikita natin sa cities, pero as you go up, parang hindi ko kilala itong mga plants na to. Mga Parang ganon. nasa ibang ibang mundo. Oo, tama. So, yun yung mga babalikan namin na bundok. Schedule po natin yung hike. Sige, push. Next po. Next, planned or spontaneous? Ma'am Hazel. Mas planned kasi ako. Nakikita ko dapat yung order, ganyan. Pero open to to changes. Pero as a orderly person, gusto ko ano yung nangyayari per event para din ma-anticipate ko ano yung pwede kong gawin. Ma-itinerary si Ma'am Ave. So, kung sa work, planned, syempre. Pero kung sa mga hobbies and
outside work nga, ay spontaneous kasi yun yung mas natutuloy. Mga drawing ko. Tama. Diba? Tama po. Pag biglaan mas natutuloy, diba? ganon. Ikaw po, Ma'am EJ. Planned ako. Yung tipong pag nagpaplano ako, may scenario A, scenario B, scenario C. Tapos sa scenario A, merong bracket, lower brackets yon, C and D. So, mga ganon. Kasi, maganda na may contingency ka palagi kapag ka hindi nasunod yung unang plan mo. Tapos halimbawa pag nagta-travel ako, nakalista lahat ng damit na isusuot ko for a certain day. Tapos ilang beses ko siya gagamitin. For example, yung sweater. Nakalista na yun. Nagagamitin ko siya sa day 1, sa day 2, mga ganon. Tapos, pag nagpaplano ka rin ng itinerary, halimbawa, mag-field work ka na, necessary kasi na dapat, kung may option A ka, ready ka rin na gawin yung option B. Ganon. Thank you po for your wonderful answers. Questions. Next, drinking or meditating? Ma'am EJ. Drinking chocolates. Drinking. Ma'am Hazel. Meditating. Ma'am Abe. Meditating. Meditating. Okay. Next, eto po. K-pop or P-pop? Ma'am EJ. Parang I can't relate po. Ay, I can't relate. Wala. Ma'am Hazel. P-pop, pero hindi rin ako ganun kaano pa. Ma'am Abe. Both na lang. Both. Oo. Sige. Online shopping or in-store shopping? Ma'am Abe. In-store. In-store. Dalawa yung technique ko dyan eh. Titingnan ko muna sa store, titingnan ko din sa online. So, ano po bang mas mura? Ganun. Ayun. Depende pag may voucher. Ma'am EJ. Oo. Online. Online shopping. Online. Okay. And last. Facebook or Instagram? Facebook. Facebook. Facebook lang kasi meron ako eh. Ma'am Abe. Feeling ko both si Ma'am Both Abe. nga. Hindi makapili. Both. Both. Okay. So that ends our hobbies category. And our last category is the random category. Oh my God. Random. Ready na po ba kayo? Very random po talaga to. Number 1. With wings or without wings? With wings? With wings. With wings. With wings. With wings. Ikaw, Ate Kat. Both. Ay, both. Ako with wings. Sige po. Next. Pets or child? Pets. Child. Pets. Pets. Or child. Okay. Next po. Leader or follower? Follower. Leader. Follower. Okay. Ang hirap pala guys nitong wait lang. Nape-pressure ako. Hindi ko Quality or quantity? Quality. 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 Ang next naman po, leader or follower, Ma'am EJ? Follower. 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 Okay. Next, quality or quantity? Quality. 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 Next po, e-book or printed book? Printed book. Bakit po e-book, Ma'am EJ? Kasi mas madaling mag-notes, tsaka mas madaling mag-highlight. Kayo po, Ma'am Hazel. Same. Tsaka madaling Control F. Ayun, printed book kasi mas madaling ang mag-highlight. Last po. Last, mag-move on or mag-relapse? Siyempre mag-move on. Mag-move on. Move on. Mag-move on, di ba? Ate Karin. Mag-move on na tayo. Mag-move on. Huwag na tayong Okay, mag-move on na tayo sa ating next segment. Thank you po sa inyong pagsagot sa aming mga choices na this or that. Di ba, Ate Carol, ang dami nating nalaman sa kanila. Yes. Meron silang similarities and At differences. meron din pagkakaiba. Yes. So, thank you po for being open to share that. Marami po kaming natutunan sa Nothing worth having comes easy. So, kapag nahihirapan ka, ibig sabihin, there's a greater purpose or greater things will come. Magsisimula lahat yon sa pagmamahal mo sa sarili, pagmamahal mo sa society, pagmamahal mo sa bayan, at pagmamahal mo sa world. And I Thank you! thank you po. To believe in yourself. Yun talaga yung pinakauna dun. Kasi kahit anong gawin mo, tas nagda-doubt ka sa sarili mo, wala talaga mapupuntahan